Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahatid sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na pinagbibidahan ng ating mga bidang karakter na sina Nathan and Marga. Sana po'y magustuhan yung kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Ako si Marga. Planchadora lang ako, pero minahal ako ni Nathan. Ang anak ng mga amo kong bilyonaryo. Nagmahalan kami at nagpakasal, pero pinaghiwalay kami ng mga magulang niya. Hindi niya nalaman na nagkaanak kami. Lumipas ang 10 taon at muli kaming nagkita. Sino ang mag-aakala na mabubuo pa namin ang aming pamilya? Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking pamilya at sana magustuhan nyo. Good night kiss naman dyan. Hirit ni Nathan sa nobya niyang si Marga. Ano ka ba? Baka may makakita sa atin. Natatarantang sabi ni Marga na umiiwas pa nga sa binata. Basta, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako binibigyan ng good night kiss. Natatawang banta ni Nathan. Sadyang makulit at malambing ito. Ang kulit mo. Sige na nga, para makaalis ka na. Sabi ni Marga at hinalikan niya sa pisngi ang nobyo. Bakit isa lang? Pangungulit pa ng binata pero pinaalis na siya ni Marga. Abusado ka, bahala ka nga dyan. Ani Marga at sinara nito ang pinto ng kanilang kwarto. Nakangiti namang naiiling si Nathan at umakyat na siya sa kwarto niya. Anak mayaman si Nathan Martires. Binata, guwapo, matangkad at matalino. Kapitan ng barko ang kanyang amang si Don Francis at alahera ang kanyang ina na si Doña Mara. Nagtayo sila ng mga negosyo tulad ng mga jewelry stores, pawn shop, restaurant at shipping company. Nag-iisa lamang na anak si Nathan, kaya naman napakabigat ang expectations ng mga ito sa kanya. Inaasahan nila na balang araw ay siyang magtutuloy ng mga negosyo na naipundar ng mga ito. Ang totoo, madaming mayayamang kababaihan ang nagkakagusto kay Nathan. Singkit ang mga mata, maputi at maganda ang kutis at napakaganda ng tindig. Pero wala siyang pakialam sa ibang babae dahil si Marga lamang ang laman ng puso niya. Matapobre din ang mga magulang ni Nathan. Kaya naman itinago nila ni Marga lang ang kanilang relasyon. Planchadora lang kasi si Marga sa kanilang mansyon. 10 taong gulang pa lamang si Marga nang tumira sa mansyon, kasamang kanyang tiyahin. Wala na siyang mga magulang at ito na lamang ang kasama niya sa buhay. Pero nang pumanaw ito, ay nananatili siya sa mansyon. Dahil magkaedad ay naging malapit na magkaibigan sila mula pagkabata. Pareho sila ng mga hilig. Nang maging teenager na sila, ay niligawan ni Nathan si Marga at naging magnobyo na. Ipinangako nilang itatagong kanilang relasyon dahil siguradong hindi papayag ang mga magulang ni Nathan. Nang mag-22 anyos na sila, ay inaya na ni Nathan na magpakasal si Marga. Pakasal na tayo? Pilyong tanong ng binata. Nagpapatawa ka ba? Pilospong tanong ni Marga. Hindi, bakit? Ayaw mo bang magpakasal sa akin? Balik tanong ni Nathan. Seryoso ka? Nanlalaki sa gulat ang mga mata ni Marga. Hindi ba't 10 taon pa lang tayo? Sinabi ko na sa'yo na pakakasalan kita balang araw. Ito na yun, pakakasalan na kita. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Naging emosyonal si Nathan. Paano mga magulang mo? Siguradong magagalit sila. Pag-aalinlangan ni Marga. Yan nga rin sana ang sasabihin ko. Pagtatapat ko na sana kagabi kila mama tungkol sa atin pero narinig ko silang nag-uusap ni Papa. May sakit pala sa puso ang mama ko. Baka makasama sa kanya. Kung okay lang sana sa'yo, itago na muna natin ang ating kasal. Balang araw, malalaman din naman nila yun. Paliwanag ni Nathan. Parang ang hirap naman nun. Pero dahil mahal kita, papayag na ako. Basta, maging tapat ka sa akin ha. Huwag mo akong sasaktan. Alam mo namang wala akong magulang o kapatid na dadamay sa akin. Ani Marga. Pangako, mamahalin kita habang buhay. Kung lolokohin lang pa kita
Bakit pa kita pakakasalan? Sa bagay, tama ka. Mahal na mahal kita, Marga. Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. Emosyonal na sabi ni Nathan. Pero bakit nga ba ako yung minahal mo? Sa gwapo mong yan, kahit sino sigurong babae kaya mong makuha. Masaya ako kapag kasama kita. Payapang puso ko kapag kayap ka. Sa'yo ko lamang naramdaman yan. Sus, sige na nga. Magpapakasal na ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Marga. Teka lang, hindi pa nga ako lumuluhod Umuo ka na agad. Huwag mo namang ipahalata sa akin na patay ka sa akin. Halakhak ni Nathan at lumuhod ito at saka inilabas ang kahon na may singsing para kay Marga. Hala, totoo ba to? Halos maiyak sa tuwa si Marga. Si Nathan lang naman ang lalaki sa buhay niya. Ito lang ang lalaking minahal niya ng totoo. May mga nanligaw din naman sa kanya, pero si Nathan lamang ang laman ng puso niya. Ano ba, masakit ang tuhod ko. Papakasal ka ba sa akin? Pangasar pa ni Nathan. Oo, pakakasalan kita at mamahalin kita habang buhay. Madamdaming sabi ni Marga. Yes! Pasigaw na sabi ni Nathan at agad namang tinakpan ni Marga ang bibig nito. Huwag kang maingay, baka marinig tayo ng mama at papa mo. Saway ni Marga. Nasa may hardin lang kasi sila. Sa parte na takip ng mga puno para hindi sila makita ng mga magulang ni Nathan. Tulog na sila, huwag kang mag-alala. Wika ng binata. Niyakap ni Nathan si Marga at hinagkan sa noo. Ako ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa dahil magiging misis na kita. Sa wakas, magagawa ko na rin ang matagal ko nang gustong gawin. Pilyong sabi ni Nathan. Huwag kang bastos. Saway naman ni Marga sabay irap pa nga. Hindi naman bastos yun dahil nagmamahalan tayo. At isa pa, magiging mag-asawa na tayo. Di ba't sinabi mo sa akin na ayaw mo may mangyari sa atin na hindi pa tayo kasal? So ito na. Malapit na. Makabuluhang sabi ni Nathan. Kinilig naman si Marga pero hindi niya pinahalata dito. Che, diyan ka na nga. At tumatawa itong bumalik sa mansyon. Agad ngang inayos ang dalawang kanilang mga dokumento pagkatapos ay nagpakasal na sila. Wala pang trabaho si Nathan at katatapos lamang niya mag-graduate. Hindi nila pinaalam sa mga magulang ni Nathan ang tungkol sa kanilang kasal. Tanging ang mga matalik na kaibigan ni Nathan na sila Dolores at Michael lamang ang inimbitahan nila para tumayong saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Wala namang masyadong nagbago kahit pakasal na sila. Casual pa rin sila kapag nasa mansyon sila. Si Marga ay taga-plansya pa rin habang si Nathan naman ay tinuturuan na ng kanyang ama na magpatakbo ng kanilang mga negosyo. Psst! Sit-sit ni Nathan sa asawa habang nagpaplansya ito ng mga damit. Bakit ka ba sit-sit ng sit-sit dyan? Iritang tanong ni Marga. Doon ka na sa kwarto ko matulog. Ani Nathan. Ay nako, nadadalas na yan Sabi ni Marga na pinipigil na matawa. Bakit ba? Mag-asawa naman tayo Pangangatwiran pa nga ni Nathan. Miski na, baka mamaya makita tayo ng mga magulang mo. Magduda pa mga yon o baka mapalayas ako. E di magkakahiwalay na tayo. Ani Marga. Hindi yan. Pagkatapos mo magplansya, doon ka na sa akin matulog Hintayin kita. Giit pa ni Nathan. Paano kung hindi ako pumayag? Tanong ni Marga. Hindi ako matutulog hanggat hindi ka dumarating. Sige ka, magpupuyat ako. Lambing ni Nathan. Umirap na lamang si Marga, pero pumayag na rin naman ito. Mag-asawa naman na sila at walang masama kung doon siya matutulog sa kwarto ni Nathan. Matapos nga magplansya ay dahan-dahang nagpunta si Marga sa kwarto ng asawa. Doon siya natulog gaya ng ginagawa nila ng nakaraang mga araw. Nirespeto naman ni Nathan ang kagustuhan niyang huwag magsipi dahil hindi naman sila kasal pero nang ikasal na sila ay halos gabi-gabi nga itong namimilit na doon siya matulog sa kwarto nito. Pinagbibigyan naman niya ito dahil kasal naman sila at wala siyang prinsipyo at pananampalatayang nasisira. Lumipas sa mga buwan at naging regular na ang pagtulog ni Marga sa kwarto ni Nathan. Naging maingat na lamang sila. Isang araw ay nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka si Marga. Bumili siya ng PT at nalaman niyang buntis siya. Masayang masaya siya dahil magkakaroon na sila ng anak. Baka nga panahon na para bumukod na sila ng bahay ni Nathan. Umasa siya na makapagsisimula na sila ng pamilya.
na malayo sa mata pobreng ama't ina ni Nathan. Nag-iisip siya ng paraan kung paano sosorpresahin si Nathan sa magandang balita nang bigla na lamang siyang katukin ni Nathan sa kanyang kwarto. "Oh, bakit ang aga mo yata?" Gulat na tanong ni Marga. "Magpapaalam lang ako sa'yo. Umuwi lang ako para kumuha ng mga damit. May biglaan kaming problema sa Taiwan. Yung isang kumpanya namin ay kailangan naming puntahan ni Papa." Nag-aalalang sabi ni Nathan. Nakaramdam ng pag-alala si Marga. Hindi niya maipaliwanag kung bakit kakaibang kabang nararamdaman niya. "Ha? Taiwan? Gano'ng katagal ka doon?" "Mga 1 linggo lang siguro. Huwag kang mag-alala, napakalapit lang naman ng Taiwan dito sa Pilipinas. Ilang oras nga lang ang biyahe. Baka bago pa ako makaidlip ay nasa Taiwan na kami. Hindi naman yun Amerika. Pangako, saglit nga lang ang biyahe papunta doon tatawagan kita kapag nandun na ako." Pangako ng binata. Ganun ba? Ibig mong sabihin ay makakabalik ka rin agad dito?" Tila ba nabuhayin ng loob si Marga nang marinig ang paliwanag ni Nathan. "Oo naman, di mo pa ako namimiss nandito na agad ako. Pangako." Biro pa nito, pero baka sa mga mata nito ang pag-aalala sa nararamdaman ni Marga. Niyakap ni Marga na mahigpit si Nathan. "May sasabihin sana ako sa'yo." Sisimula na sana ni Marga na sabihin sa asawa na nagdadalang tao siya. Pero bigla naman dumating ang mama ni Nathan. "Iho, ano bang ginagawa mo dito? Hinahanap ka na ng papa mo." Sabi na matanda. "Oo, nagpapalansya lang ako ng damit kay Marga." Natatarantang sabi ni Nathan. May kung anong kumurot sa puso ni Marga. Matagal na nilang itinatagong kanilang pagmamahalan. Pero nasaktan pa rin siya nang harap-harapan siyang itatuwa ng asawa. Naisip niya na baka nagiging sensitive lamang siya dahil sa kanyang pagbubuntis. Tumahimik na lamang siya. "Halika na!" Pag-uulit pa ng Donya at sumunod naman si Nathan sa ina nito. Agad ngang umalis si Nathan ng gabing yon. Laking gulat na lamang ni Marga nang kinabukasan ay pinatawag siya ni Donya Mara. "Donya Mara, pinatawag niyo raw po ako. Bakit ho? May iutos ho ba kayo?" Kabadong tanong ni Marga. "Ambisyosa ka rinan." Panimula ng mata pobreng matanda. "Ano po?" Gulat na tanong ni Marga. "Ang akala mo siguro bobo kami. Akala mo ba hindi ko malalaman ang tungkol sa ng anak ko? Sinadya ko siyang palisit para mapalayas ka na dito sa pamamahay ko." Galit na lahat ni Donya Mara. Pero mahal ko ho yung anak niyo." Pilit pang nangangatwiran si Marga. "Malamang mamahalin mong anak ko. Gwapo, matalino at mayaman. At sino namang hindi magkakagusto sa kanya, lalo ng oportunistang katulad mo?" Sambit ng gina. "Mahal ko ho siya at hindi yun dahil sa yaman niya." Dito na nagsimulang lumuha si Marga. Sa punyantian at pinag-iisipan kung dapat ba niyang aminin sa matanda ang tungkol sa dinadala niya. "Lumayas ka na at layuan mong anak ko kung ayaw mong may mangyari masama sa'yo." Banta ng matanda. Pero buntis po ako. Anak ko ito ni Nathan. Apo yung bata sa sinapupunan ko." Umiiyak na sabi ni Marga. Humalakhak si Donya Mara. "Sa tingin mo, gusto ko magkaapos galing sa'yo? Bibigyan pa kita ng dignidad na umalis nang hindi kinakaladkad ng mga security guards. Hayaan kita mag-impake ng mga damit mo kaysa ipahagis ko sa kalye mga damit mo. Mamili ka na lamang kung makikisama ka o mae-eskandalo ka." Aalis na lang ho ako," ani Marga at panayan tulo ng mga luha niya. "Huwag mong kakalimutan ang bilin ko. Kapag nakipagkita ka pa sa anak ko, malalagay ka sa panganib pati na rin yung bata sa sinapupunan mo." Bakas ang galit sa bawat salitang binitiwan na matanda. "Bakit ho ba ayaw niya sa akin? Matapat ho ako sa anak niya at mahal na mahal ko ho siya." Humabol pa ng isang tanong si Marga. Naisa na niyang maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang pagtutol ng mag-asawa sa pagmamahala nila ni Nathaniel. Sino ba namang matinong nanay ang gugustuhin na mapuntang anak nila sa isang plantsadorang katulad mo? Hihilahin mo lang pababa ang aking anak. Sisirain mo lamang buhay niya. Alam mo bang nagpakahirap kami ng ama niya para maging magandang kanyang kinabukasan? Tapos sa'yo lamang mapupunta? And again, seryoso kung may mangyayari sa'yong hindi maganda kapag lumapit ka pang muli sa anak ko. Hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa batang ipinagbubuntis mo. Maglaho ka na. Humanap ka ng taong nararapat sa'yo. Yung bagay lang sa'yo."
Mahabang sabi ni Doña Mara. Sinong nagturo niyan sa inyo? Nanay po namin. Magandang pagpapalaki sa inyo ng nanay niyo. Nakakatuwa kayo. Salamat po, sir. Gusto ko kayong tulungan. Ipapagamot ko nanay niyo para makabalik siya sa paglalako at pag-aralin kayo. Nakangiting sabi ni Nathan. Nanlaki naman ang mga mata ng mga bata. Po, totoo po? Oo naman. Mukha ba ako nagbibiro? Halakhak ni Nathan. Tutulungan niyo po kami mag-aral at ipapagamot niyo si nanay. Mayaman po kayo. Gulat na tanong ni Nate. Natawa naman si Nathan. Sabihin na lang natin na I have more than enough for myself at kaya kong tumulong sa mga nangangailangan. Hindi ko po masyadong naiintindihan kasi bilis niyo po magsalita tapos Ingles pa. Pero parang maganda naman po yung sinabi niyo kaya salamat po. Natatawang sabi ni Nate. Teka nga pala, Nathan ang pangalan ko. Ano ba mga pangalan niyo? Ako po si Nico. Ito po si Nate at siya naman po si Noah. Sagot ng bata. Nakakatawa naman kayo. Papogi niyo. Sino bang kamukha niyo? Ang nanay o tatay niyo? Usisa ni Nathan. Nagtingin na ng mga bata at saka sumagot. Halos sabay-sabay nang magsalita mga ito. Wala po kaming tatay. Pwede ba yun? Lahat naman ng tao may tatay at nanay. Di po namin siya nakakilala at hindi pa po namin siya nakikita. Ang alam lang po namin ay nagsisimula sa letrang N ang pangalan niya. Kaya po sa letrang N di nagsisimula mga pangalan naming tatlo. Sabi po kasi sa amin ni nanay, ikukwento niya sa amin ang lahat kapag nasa hustong edad na kami. Di pa raw namin maintindihan sa ngayon. Nalungkot si Nathan sa sinabi ng mga bata. Batid niyang mahirap lumaki ng walang ama. Paano ko ba makakausap ang nanay niyo? Hindi na po siya nakakalakad, sir. Kaya kung gusto niyo po siya makausap, kailangan niyo pumunta sa bahay namin. Kaso po, natigil sa pagsasalita ang bata. Kaso ano, may problema ba kung pupunta ako sa bahay niyo? Nag-aalalang tanong ni Nathan. Wala naman po, pero nakakahiya po kasi. Baka hindi po kayo maging komportable sa tirahan namin. Nahihiyang sabi ni Nathan. Walang problema, di naman ako maarte. Isa pa, hindi naman ako titira sa bahay niyo. Pupunta lang ako sa bahay niyo para makausap ko nanay niyo. Biro ni Nathan at natawa naman ang mga bata. Parang hinaplos ang puso ni Nathan nang makita na tumatawa ang mga bata. Yun naman kasi dapat ang ginagawa nila, ang tumatawa at naglalaro, hindi naghahanap buhay. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit parang ang gaan ng loob niya sa mga bata. Tara na po sir, sama na po kayo sa amin para makausap niyo po nanay namin. Nakangiting yaya ni Nico. Sa takot ni Marga, ay dali-dali siyang nag-impake at nasa gate na siya nang habulin siya na matanda. Marga, heto nga palang tseke. Huling sweldo mo yan. Ani Doña Mara, sabay abot ang tseke. Tinignan ni Marga ang tseke at nakita niya na nagkakahalaga iyon ng 100,000. Hindi naman ho 100,000 ang sweldo ko. Para saan ho ito? Tanong ni Marga kahit pa parang alam na rin niyang isasagot ang matanda. Para sa panganganak mo o pambili mo ng gatas, bahala ka na. Baka naman sabihin mo ay napakasama ko. Malamig na tugon nito. Walang bahid ng awa kahit pa alam nito, apo niyang dinadala ni Marga. Nagpunas sa mga luha si Marga gamit ang likod ng kanyang kamay at saka siya nagsalita. Hindi ko ito matatanggap. Bahala ka na kung gusto mong i-encash ang pera o hindi. Basta't malinis ang konsensya ko na umalis kang may pera at hindi ka titira sa kalye. Palaguin mo yan. At kapag hindi ka pa rin umunlad, kasalanan mo na yan. Mata pobreng sabi na matanda at saka tumalikod. Halos sumagulgol na si Marga habang naglalakad palayo sa mansyon. Bit-bit niyang 2 bag na mga damit at personal niyang gamit. Karamihan pa nga sa mga yon ay bigay lamang sa kanya ni Nathan. Batid niyang magiging napakahirap ng kanyang buhay, pero pipilitin niyang buhay na mag-isa ang kanyang magiging anak. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Nasa harap ng isang Japanese restaurant si Nathan. Katatapos lamang ng quick meet-up niya sa isang kliyente. Napakalamig sa loob ng restaurant kaya naman. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, ay lumabas agad siya at doon na niya ininom ang kanyang soft drinks. Nagulat na lamang siya na lumapit sa kanyang 3 bata na may tulak na kariton. Ngumiti ang isang maputing bata. Gwapo ito at may pagkatisoy pero madungis at madumi ang mga damit.
Nakayapak lamang ito. Sir, iinuman mo pa po ba yung lata ng Coke? Nakangiting tanong ng bata sabay turo sa hawak niyang inumin. Punit pa nga ang t-shirt nito at sa pangangatawan nito ay mukha itong malnourished at dehydrated. Tapos na ako uminom, bakit? Napakunutan noon ni Nathan. Parang pamilyar ang itsura ng mga bata. Nagtaka din siya kung anong gagawin ng mga ito sa lata. Tingin ko po sana ng lata kung okay lang po. Sagot ng bata. Anong gagawin mo sa lata? Usisa ni Nathan. Ibebenta po. Sagot naman ng isa pang bata na hawig ng unang kausap niya. Nabebenta pala mga to? Gulat na tanong ni Nathan. Opo, nabebenta po, per kilo po. Ang ikatlong bata naman ang sumagot. Napansin ni Nathan na kamukha din nila ito. Magkano naman ang benta niyan per kilo? Muling nagtanong si Nathan. Sa lata po, 10 piso at 20 naman po kapag plastic. Sagot muli ng bata. Ang sipag niyo naman. Para saan niyo ba gagamitin ang pera na pagbebentahan niyo yan? Usisa ni Nathan. Nag-iipon po kami para makapag-aral kaming muli. Di kayo nag-aral? Napatigil po kami. Nabundol po kasi ang nanay namin ng jeep. Tinakbuhan po siya na nakabangga kaya hindi namin maipagamot na maayos. Di na po siya nakakapaglako ng palitaw. Kaya ito po, kami na muna nagtatrabaho. Nakaramdam ng matinding awa si Nathan sa mga bata. Sa tingin niya ay hindi lalagpas ang 10 taon ang edad ng mga ito. Dapat ay naglalaro o nag-aaral lamang sila. Magkakapatid siguro kayo, no? Magkakamukha kayo eh. Pinagaan na lamang ni Nathan ang tema ng kanilang usapan dahil nakikita niyang nalulungkot na mga bata sa pagkukwento ng kanilang buhay. Opo, triplets po kami. Nakangiting sabi ni Nico. Kaya naman pala, may lahi din kaming triplets at kambal. Naalala ko nung bata pa ako. Kapag nag-reunion kami, doble-doble ang mga tao. Merong kambal at merong triplets. Bida ni Nathan. May anak din po ba kayong kambal? Baka pwede po namin siya maging kaibigan. Nakangiting tanong ni Noah. Wala pa akong anak, pero pwede naman akong maging kaibigan niyo. Sagot ni Nathan. Bakit po wala pa kayong anak? Usisa ni Nate at napangiti na lamang si Nathan. Nawala kasi yung asawa ko. Nagpunta ako ng Taiwan para asikasuhin ang negosyo namin. Pero pagbalik ko ng Pilipinas ay wala na siya. Mapait na balik tanaw ng binata. Kuwawa naman po pala kayo. Napakunutan noon ni Nate. Dumukot si Nathan ng pera mula sa kanyang bulsa at iniabot ang 500 piso sa mga bata. O ito pang merienda nyo. Nakangiting sabi ni Nathan sabay talikod para bumalik sa loob ng restaurant. Naalala kasi niyang naiwan niyang kanyang folder sa lamesa kung saan sila kumain. Nakita nila Noah na may nalaglag na 1,000 piso mula sa wallet ni Nathan. Dali-dali niyang dinampot ang pera at hinabol si Nathan. Sir, may nahulog po kayong pera! Sabay abot ng 1,000 piso. Ha? Aba, oo nga. Salamat ah. Napangiti si Nathan. Mabait ang mga bata at mabuti ang puso. Walang anuman po, sir. Halos sabay-sabay na sabi ng mga bata. Paalis sa sanang magkakapatid nang tawagin sila ni Nathan. Bakit ibinalik niyo sa akin ang pera? Kasi pera mo po yan eh. Sagot ni Noah. Pero kailangan niyo ng pera, hindi ba? Opo, pero hindi po sa amin yan at masama pong manguha ng pera ng ibang tao. Mas okay na po sa amin na maghirap kami mga lakal kaysa manguha ng pera ng ibang tao. Makabuluhang sabi ni Nico. Sumakay na tayo sa kotse ko. Ani Nathan. Pero malapit lang po ang tirahan namin. Lalakad lang po tayo. Ah, ganun ba? Sige. Sumunod si Nathan sa mga bata. Pero laking gulat niya nang pumunta ang mga ito sa ilalim ng tulay. Kids, wait lang. Akala ko ba pupunta tayo sa bahay niyo? Bakit tayo nandito sa ilalim ng tulay? Naguguluhang tanong ni Nathan. Napakunot pang noon niya. Dito po kami nakatira eh. Casual na sabi ni Nico at nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Tumindi ang nararamdamang awa ni Nathan sa mga bata at nang makarating sila sa dulo ay nakita niyang isang tila maliit na bahay na gawa sa mga karton. May maliit na sampayan pa yun. Nakatalikod ang isang babaeng nakaupo at nag-aayos ng mga damit. Nakita ni Nathan na nakadiretsyong paa nito at may takip na benda at karton. Day! Nay! May gusto pong kumausap sa inyo!
Excited na sigaw ni Nico. At nang humarap ang babae, laking gulat ni Nathan na ito ang dati niyang asawang si Marga. Marga, ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Nathan. Hindi siya makapaniwala na nagkita silang muli. Napuno ng awa ang puso niya para sa babaeng pinakamamahal niya. Anong ginagawa mo dito? Bakit kasama mo mga anak ko? Nanlalaki sa gulat ang mga mata ni Marga. Hindi na nakasagot pa si Nathan. Si Nico naman ang nagpaliwanag. Nay, wag po kayong magalit. Siya na po yung sagot sa mga dasal natin. Nakilala po namin siya kanina. Tutulungan ka raw po niya magpagamot. Tutulungan din po niya kaming maging scholar para makapag-aral kami. Sa'yo po, di ba? Masayang kwento ni Nico, pero nanlilisik sa galit ang mga mata ni Marga. Dito na kayo mga anak. Huwag kayong lumapit sa taong yan at hindi tayo tatanggap ng kahit anong tulong mula sa kanya. Galit na sabi ni Marga at nantigdan nila mga bata. Hindi nila maintindihan kung bakit gustong tanggihan ng kanilang ina ang napakalaking biyaya na dala ni Nathan. Teka lang bakit parang galit ka sa akin? Last time I checked, ikaw may atraso sa akin. Nawala ka na parang bulat, pinagpalit mo ko sa 100,000 piso. Hindi mo man lamang ako hinintay na makauwi bago mo ko iwan. Sana man lang nagpaalam ka na maayos. Kasal tayo, baka nakakalimutan mo. Sumbat ni Nathan. Napakatagal na panahon niyang hinintay na masabi ang sama ng loob niya kay Marga. Nanlaki naman ang mga mata ng triplets. Hala nanay, mag-asawa kayo ni sir. Teka. 10 taong gulang na kayo, hindi ba? Usisa ni Nathan. Opo. Halos sabay-sabay na sagot ang mga bata. Halos 10 taon na rin simula nang iniwan mo ko. Kaya mo ba ako iniwan dahil nabuntis ka na iba lalaki? Pinagtaksilan mo ba ako? Puno ng hinanakit ang bawat kataga ni Nathan. Kailanman, hindi kita niloko. Napawi ang galit ni Marga at tila ba nang hina ito. Tila ba nararamdaman niyang muli lahat ng sakit na pinagdaanan niya dati. Pero bakit ka nawala? Bakit ka nagpakasal sa akin kung iiwan mo rin pala ako? Totoo ba sinabi ni mama na humingi ka ng 100,000 piso kapalit ng pag-iwan mo sa akin? Sa pagkakataong ito, lumuhod sa lupa si Nathan na tila ba pinaghihinaan na ng loob sa lahat ng kanyang naririnig. Hindi na napigil ni Marga maluha. Inabot itong 1 lumang bag at nilabas ang 1 lumang tseke. Ito ba sinasabi ng mama mo na hiningi ko sa kanya? Ibinigay niya sa akin ang araw na pinalayas niya ako. Pilit kong binabalik sa kanya pero sabi niya, para daw yan sa anak natin. Hindi ko yan pina-encash. Bagkus ay tinago ko dahil sa ugali ng mama mo. Alam kong darating tayo sa ganitong pag-uusap. Alam kong ibibintang niya sa akin yan at gusto kong pag dumating ang araw na ito, kaya kong patunayan na hindi totoo mga paratang niya sa akin. Mahabang sabi ni Marga. Ibig mong sabihin, hindi totoong iniwan mo ko para sa pera. Pero bakit bigla ka nawala? Bakit mo ko iniwan? Usisa ni Nathan. Yumuko si Marga at hindi na nito napigil ang mapahagulkol. Makalipas ang ilang sandali, nakaya na nitong tumahan. Binantaan ako ng nanay mo na kapag hindi ako umalis, ay may mangyayaring masama sa akin. Hindi naman ako natatakot masaktan Kaya kitang ipaglaban. Pero sinabi niyang pati ang pinagbubuntis kay mapapahama kapag hindi ako umalis. Huwag na raw kitang lalapitan kailanman. Hindi kita gustong iwan pero kailangan kong protektahan ang mga anak natin, Nathan. Madamdaming lahat ni Marga. Anak ko ang triplets. Namumula sa pinaghalong galit at tuwa si Nathan. Tumango si Marga. Agad na nilapitan ni Nathan ang mga bata at niyakap ang mga ito. Naku sir, ang dumi po namin. Nahihiyang sabi ni Nathan. Wala akong pakialam kahit gaano pa kayo kadumi. Akong ama niyo. Masaya ako natagpuan ko na kayo ng nanay niyo. Ani Nathan at yumakap ang mga bata sa kanya. Nang bumitaw ang mga ito ay dahan-dahang nilapitan ni Nathan si Marga. Halika na. Madamdaming sabi ni Nathan. Panay ang tulo ng luha mula sa kanyang mga mata. 10 taon siyang nabuhay sa sakit at galit. 10 taon na panay ang tanong niya kung ano ang kanyang nagawa at iniwan siya ng asawa. Ang totoo, hindi naman na walang pagmamahal niya para kay Marga. Nagalit lamang siya pero ngayong kaharap na niya ito at nalaman na niyang katotohanan.
ay wala nang dahilan para magtanim pa siya ng galit dito. Saan tayo pupunta? Gulat na tanong ni Marga. Saan pa? Edi sa bahay ko. Bahay niyo. Iuwi ko na kayo ng mga bata. Nakangiting sabi ni Nathan. Bumaling si Nathan sa mga bata. Mga anak, kunin niyo na lahat ng importanteng gamit niyo. Di na kayo babalik pa dito. Yan ang dali ng mga damit niyo at papalitan ko ng lahat ng mga yan. Talaga po? Gulat na tanong ni Nate. Oo naman, doon na kayo titira sa bahay ko. Ani Nathan. Yay! Sigaw ng mga bata. Tuwang-tuwang mga ito. Simula nga na maaksidente ang kanilang ina, ay hindi na ito makapagtrabaho at sa ilalim na sila ng tulay tumira. Matinding paghihirap ang kanilang naranasan, pero matatapos ang lahat ng iyon dahil nandito na ang kanilang ama. Iuwi mo na kami? Hindi ka galit sa akin? Hindi makapaniwala si Marga sa kanyang narinig. Sa buong 10 taon na magkahiwalay sila, ay naisip niya na baka galit na galit sa kanya si Nathan. Natatakot siyang mag-cruise ang kanilang landas at ilabas ito ang galit sa kanya. Napilitan ka lang namang iwan ako, hindi ba? Pilyong tanong ni Nathan. Oo, wala naman akong balak na iwan ka eh. Sagot ni Marga. Kaya nga tara na, iuwi na kita. Tumango si Marga. Punong-puno ang puso niya ng kaligayahan. Bubuhati na sana siya ni Nathan pero bigla niya itong pinigilan. Teka lang, madumi ako, baka madumihan ang damit mo. Nahihiyang sabi ni Marga. Natawa si Nathan. Nanumpa nga tayo na sa hirap at ginawa. Sa dumi pa ba ako atras? Ikaw ang bahala. Binuhat ni Nathan si Marga papalabas sa lobang yon. Malayo-layong lakarin din yon, pero hindi alintana ni Nathan ang bigat ni Marga. Ang mahalaga para sa kanya ay natagpuan na niya ang babaeng pinakamamahal niya. Nakakapit si Marga kay Nathan at nagkakatitigan pa nga sila. Nang marating nilang parking ay maingat na sinakay ni Nathan ang asawa sa likod na passenger seat. Ang mga bata naman ay sumiksik din sa tabi ng kanilang ina. Agad silang dinala ni Nathan sa isang ospital para matigdan agad si Marga. Nais din niyang makasiguro na ayos lang mga anak niya. Madami kasing mikrobyo sa ilalim ng tulay na iyon. Sa tingin din niya ay dehydrated at malnourished ang mga bata. Habang nasa ospital sila, ay tinawagan niyang kanyang personal assistant at inutusan nitong bumili ng mga damit at sapatos pambata at para kay Marga. Pati wheelchair ay nagpabili na rin siya. Ipinahatid niya mga iyon sa kanyang mansyon. Nang matignan ng doktor si Marga ay sinabi na maaari pa naman daw itong makalakad. Pero kailangan itong sumiilalim sa isang operasyon. Kapag naging matagumpay ang operasyon, ay therapy naman ang isusunod nila. Ayoko yatang magpa-opera. Kabadong sabi ni Marga at tumitig ito sa mga mata ng binata. Bakit naman? Gulat na tanong ni Nathan. Wala akong ibabayad dun eh. Nag-aalin lang ang sabi ni Marga. Wala kang dapat ipag-alala. Ako nang bahala sa lahat. Ang problemahin mo na lamang ay kung paano ka magpapagaling. Habang kinukulit ka ng mga batang ito. Biro ni Nathan. Nagtawa na ng mga bata pero bigla namang naging seryoso ang mukha ni Marga. Natatakot ako magpa-opera eh. Paano kung may mangyari sa akin? Paano mga bata? Andito na ako, Marga. Di ko pababayaan ng mga bata. Pero huwag ka mag-isip ng ganyan. Kakayanin mo yan. Magpakatatag ka para sa mga bata. Ama ka naman. Lahat ay dapat kong kayanin para sa kanila. Isipin mo na lang na makakabalik ka na sa normal mong buhay kapag naoperahan ka na. Makakapasyal na tayo at madami tayong pwedeng mapuntahan lugar. Teka nga pala, paano kapag nalaman ng mama mo na nakita na tayo? Baka kung anong gawin niya sa mga bata. Kung ako lang hindi naman ako natatakot pero hindi ko kakayanin kung may mangyayari sa mga anak ko. Nakita ni Nathan ang takot sa mga mata ni Marga, kaya pilit niya itong pinakalma. Hinawakan niyang kamay nito. Mga anak natin, Marga. Siyempre, hindi rin ako papayag na may mangyari sa kanila. Poprotektahan ko kayo. Poprotektahan kita. Emosyonal na sabi ni Nathan at ramdam naman ni Marga ang senseridad ng asawa. Salamat naman kung ganun. So, paano? Ipapaschedule ko ng operasyon mo, ha? Saan mananatili ang mga bata? Sino mag-aasikaso sa kanila habang nasa ospital ako? Sunod-sunod na tanong ni Marga. Di ang poging tatay nila.
Biro ni Nathan at natawa naman si Marga. Bakit ka natawa? Di ka na ba napupugian sa akin ngayon? Dati-dati, patay na patay ka sa akin eh. Gwapo ka pa rin naman. Kaya nga masyado na yata akong alangan sa'yo. Tignan mo naman ako. Biglang nalungkot na sabi ni Marga. Totoo naman kasi, kung kailan nagkaedad ay lalo namang gumuwapo si Nathan. 32 na ito pero para bang nasa early 20s pa din ang itsura. Sa kabilang banda ay maganda pa rin naman si Marga. Haggard lamang ito dahil sa tindi ng hirap na pinagdaanan pero kita pa rin ang kagandahan nito. Hinawakan ni Nathan ang kamay nito. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae para sa akin at hindi ako titingin sa iba. Uy, sita! Biglang natigilan si Nico. Okay lang po ba sa inyo kung tawagin namin kayong tatay? Nahihiyang tanong ni Nico. Oo naman, napakasarap ng pakinggan ng salitang tatay. Yay! May tatay na tayo! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Nagsitalunan pa mga ito at bigla nilang niyakap ang isa't isa na tila ba nanalo sa kung anong pa-contest. Oh, teka lang, ayusin ko lang yung bill at uwi na tayo. Sama po kami, tatay! Wag na, samahan niyo na lamang nanay niyo, mabilis lang ako. Nang mabayaran ni Nathan ng ospital ay umuwi na sila. Halos lumuwang mga mata ng mga bata nang makitang kanilang bahay. Napakalaki kasi niyon at malawak ang hardin. Meron ding swimming pool. Dito na po kami titira. Halos hindi makapaniwalang tanong ni Noah. Oo mga anak, maligo na muna kayo at pupunta tayo sa mall para makabili kayo ng mga gamit at damit nyo. Pati mga laruan ay bibili din tayo. Masayang sabi ni Nathan. Natigilan ng mga bata at nagtinginan pa mga ito. Laruan po? Oo, bakit? Ayaw niyo ba ng laruan? Usisa ni Nathan. Nagtaka siya sa reaksyon ng mga anak. Hindi po kasi kami bumibili ng mga laruan. Kadalasan po yung mga nakukuha namin sa basura ng pinaglalaruan namin. Minsan naman po may mga nagbibigay din sa amin ng laruan. Di po ako makapaniwala na bibili tayo ng mga bagong laruan. Lahat ng bata. Masanay na kayo dahil lahat ng gusto nyo, bibilin ko. Ani Nathan na nagbibigil ng luha sa awa sa mga anak. Biglang umiyak ang mga bata. Halos madurog naman ang puso ni Nathan sa tagpong yun. Nakaramdam siya ng labis na galit sa kanyang mga magulang. Hindi sana dumanas ng hirap ang mga anak niya kung hindi nila pinalaya si Marga. Maligo na kayo para makaalis na tayo. Ito mga damit na pinabili ko sa aking personal assistant. Tigisa lamang yan para may masuot kayo pag alis. Tapos, mamili na lang kayo sa mall na mga gusto yung damit. Ani Nathan. Pero nang umalis na mga bata, ay bumuhos na ang mga luha niya. Hindi niya matanggap ang pinagdaanan ng mga bata. Naging emosyonal din si Marga. Patawarin mo ako. Hindi ko nabigyan ng magandang buhay ang mga bata. Bago ako maaksidente, nabubuhay ko naman sila na maayos eh. Kahit luma, meron kaming maliit na bahay. Pero na maaksidente ako, pinalayas kami dahil hindi na kami nakakabayad ng renta. Sa ilalim na lang kami ng tuloy tumira. Wala kang kasalanan. Naiiyak lang ako dahil kung di ka sana pinalayas ng mama, hindi niyo daranasin ang ganitong hirap. Hindi ko kayo naprotektahan mula sa sarili kong mga magulang. Hindi mo rin naman kasalanan yun eh. Patawarin mo ko. Hindi ako galit sa'yo, Nathan. Nang kumalma na si Nathan, ay sinabihan na niya si Marga na maghanda na. Maligo ka na rin para makaalis na tayo. Seryosong sabi ni Nathan. Paano tayo aalis eh, hindi ako nakakalakad? Di bubuhatin kita sa loob ng mall. Kahit saan mo gustong pumunta, bubuhatin kita. Biro ni Nathan. Puro ka talaga kalokohan. Seryoso ako. Pairap na sabi ni Marga. Nakapagpabili na rin ako ng wheelchair mo para may magamit ka bago ang operasyon mo at habang nagpapagaling ka. Sige na nga. Tutulungan ka na mga kasambay ko na maligo. Pero kung gusto mo, pwede rin naman ako ang sumama sa'yo. Okay lang naman sa akin. Pilyong sabi ni Nathan. Aba, bastos ka pa rin hanggang ngayon ah. Halakhak ni Marga. Asawa pa rin naman kita eh. Walang masama kung sabay tayo maliligo. Pagdadahilan ni Nathan. Puro ka biro. Tawagin mo na yung mga kasambahay mo at na makaligo na ako. Masyado akong madumi. Baka madumihan tong bahay mo. You mean bahay natin? Everything I own is yours. Conjugal property yan dahil mag-asawa tayo. Napangiti na lamang si Marga.
Sa sitwasyon niyang iyon ay mahal pa din siya ni Nathan. Nang makaligo nga si Marga at ang triplets ay nagpunta sila sa mall. Tuwan-tuwa mga bata sa pamimili ng mga laruan. Napaupo na lamang si Nathan sa isang maliit na upuan, katabi ang wheelchair ni Marga. Nakamasid sila sa mga bata na pauli-uli sa pamimili ng mga laruan. Kitang-kita ni Nathan na masayang-masaya mga ito. Ang saya ng mga anak natin, oh. Nakakatuwa. Para silang mga kiti-kiti. Ani Nathan. Oo nga eh. Nakangiting sabi ni Marga. Ikaw ba, masaya din? Tanong ni Nathan. Oo naman oh. Masaya ako makita na natutuwa ang mga anak ko. Masaya ako na makakasama ka na nila. Dati pa nila gusto makilalang kanilang ama eh. Paliwanag ni Marga. Pero masaya ka ba nakasama mo na ako? Pilyong tanong ni Nathan. Ano na naman ba yan? Pairap na tanong ni Marga. Pilit itong itinatago ang kilig na nararamdaman. Gusto ko lang namang malaman kung masaya ka. Ako kasi, masaya eh. Wika niya. Sus, nambola ka pa. Naiiling na sabi ni Marga. Seryoso kasi ako. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At ngayon ay may mga anak pa tayo. Sobrang saya ko na. Wala na akong mahiling pa sa buhay kong to. Natigil ang pag-uusap nila nang lumapit ang mga bata sa kanila. Tatay, gusto ko po sana yung slide na yun. Pwede po bang bilhin yun? Nahihiyang sabi ni Nate. Sumabat naman si Marga. Naku anak, masyado yatang mahal yan. O wag na lang siguro yan ang bilhin mo, baka may iba pang mas mura dyan. Actually, masyadong maliit yan para sa garden natin. Isa pa, big boy ka na para dyan anak. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng tama sa yung tatlo. Yay! Thank you po tatay! Oh, may bibilin pa ba kayo? Tinong ni Nathan sa mga bata. Wala na po, okay na po ito. Nakangiting sabi ng mga bata. May tagi-isa silang pushcart na umaapaw sa dami ng mga laruan. Naku, masyado yatang madami ang mga binili nyo. Napakamot na lang ng ulo si Marga nang papunta na sila sa counter. Tulak ni Nathan ang kanyang wheelchair at excited na tulak ng mga bata ang kani-kanilang wheelchair. It's okay, kahit tong buong mall ay pwede kong bilhin para sa kanila. Huwag ka nga ganyan at baka mas-spoil naman ng husto yung mga yan. Saway ni Marga. That's the goal. Pilyong sabi ni Nathan. Aba, gusto mo talagang ispoil ang mga bata? Oo naman oh. Alam ko namang mababait na bata sila. Magandang pagpapalaki mo sa kanila. At kahit pa ma-spoil ko sila, magiging mabait pa rin sila. Gusto ko lang namang ibigay yan para sa kanila eh. Dapat dati ko pang naibigay ang mga yan sa kanila. Ikaw ang bahala. Binayaran na ni Nathan ang mga laruan. Pagkatapos noon ay mga damit naman ang pinamili nila. Nang pagod na mga bata ay kumain sila sa isang mamahaling restaurant. Tuwang-tuwang mga bata na halatang sabik sa masasarap na pagkain. Masayang bumalik sa mansyon ng mga bata. Halos sikip sila sa sasakyan sa dami ng paper bags nila. Pati nga si Marga ay pinamili ni Nathan ng mga damit, pambahay at pangalis. Tuwang-tuwang mga ito na dinala ang mga pinamili nila sa kanilang kwarto. Naging masaya naman ang buhay nila. Panay ang paggawa nila ng mga memories dahil napakaraming panahon ang nawala sa kanila. Minsan naman ay nag-aya si Nathan na mag-date naman silang mag-asawa. Baka pwede pa naman tayo mag-date. Pilyong sabi ni Nathan na nakangisi pa nga. Ano ka ba? Yung mga bata na lang munang isipin natin. Pag-iwas ni Marga. Bakit naman? Wala ka naman nararamdaman para sa akin? Tila nasaktan na tanong ni Nathan. Hindi na mahalaga kung ano yung nararamdaman ko. Gusto ko na lang na mag-focus tayo sa mga bata. Hindi mo na ako mahalo. Natatakot ka sa mama ko. Nakakatrauma naman talaga yung ginawa niya eh. Hindi mo ako masisisi kung matakot ako makipagrelasyon muli sa'yo. Alam ko naman, di madali ang mga pinagdaanan mo dahil sa mga magulang ko. Pero kailangan mo magtiwala muli sa akin. Kaya mong protektahan kita. Makabuluhang sabi ni Nathan. Paano mo lalabanan ang sarili mong mga magulang? Kunot noong tanong nito. Hindi na ako bata, Marga. Kaya ko kayong ipaglaban ng mga anak natin. Yumuko si Marga at umiwas sa tingin ni Nathan. Pero hinawakan niyang pisngin nito at ibinaling sa kanya mukha. Mahal na mahal kita at ang mga anak natin. Hindi tayo dapat magpatalo sa takot. Kailangan ko magtiwala ka sa akin. Huminga ng malalim si Marga tsaka naluha. Huwag mo kaming pababayaan ha. Hindi ko kayang pagdaanan ulit lahat dahil sa mga magulang mo. Nang mga oras na yon ay nahabag si Nathan sa asawa.
Batid niyang hirap bumuhay ng anak na mag-isa. Paano pa kaya kung 3 batang binuhay nito na mag-isa? Pangako, babawiin natin lahat ng nawalang oras sa atin. Ito na lamang ang naipangako ni Nathan sa asawa. Naging maayos naman ang buhay nila na magkakasama. Naging matagumpay ang operasyon ni Marga. Sumailalim siya sa ilang buwan ng therapy at unti-unti na rin siyang nakabalik sa normal na paglalakad. Sa lahat ng pinagdaanan niya ay hindi siya sinukuan ni Nathan, kaya naman ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Ipinasok nila sa pribadong paaralan ng triplets at si Marga naman ay stay-at-home mom sa mga bata. Madalas silang sabay-sabay kumain ng almusal at hapunan. Tuwing gabi ay nanonood pa nga sila ng mga pelikula bago matulog. Nang tumagal-tagal ay lumipat na rin si Marga mula sa guest room papunta sa kwarto ni Nathan. Mag-asawa naman sila at nanumbalik din ang maganda nilang pagtitinginan. Isang araw, mag-family outing kaya tayo. Parang nababurnout na ako sa kaasikaso sa mga negosyo. Gusto ko namang makasama mga bata at syempre ikaw na rin. Ani Nathan. Yay! Gusto po namin mag-swimming, tatay! Masayang sigaw ng mga bata. Saan mo naman balak na magpunta? Tanong ni Marga. Magpunta na lang kaya tayo ng Cebu. Madami namang beach doon. Ani Nathan. Tatay, sama po kami Paglilinaw pa ni Nico. Oo naman, di naman namin kayo iiwan ng nanay nyo. Yay! Masaya po kami tatay kasi lagi na po namin kayong kasama. Hindi po tulad dati, wala kaming tatay. Bigla namang nalungkot si Bunso sa pagbabalik tanaw nito. Huwag mo nang isipin yung dati. Ang mahalaga ay magkakasama na tayo. Kayo mag-alala at lilipad na tayo pa Cebu sa Biyernes pagkatapos ng school nyo. Sa isang 5-star hotel sila nanatili. Tuwan-tuwa rin ang mga bata dahil dati hindi naman sila nakakapunta ng beach. Maduming tubig sa ilalim ng tulay lamang ang kanila nakikita. Nang huling araw nila sa Cebu at nasa sand lamang ang mag-asawa at pinapanood ang mga batang nagtatampisaw sa dagat, nagulat na lamang si Marga nang biglang magsalita si Nathan. Nais kitang pakasalan ulit. Ano ka ba? Kasal na tayo. Napakunot noong sabi ni Marga. Oo, pero tayong dalawa lamang nandun. Wala man lamang tayo mga ninong at ninang o mga kaibigan saksi sa pagmamahalan natin. Ang gusto ko, pakasalan ka muli. Para bang renewal of vows. Sa pagkakataong ito, gusto kong saksiyan lahat ng mga kaibigan at mahal natin sa buhay. Gusto kong makita ng mga anak natin kung gaano kita kamahal. Mahabang sabi ni Nathan. Napakamot ng ulo si Marga, pero sa loob-loob lang niya, kinikilig din siya. Lahat naman yata ng babae ay gustong maiharap sa altar. Sigurado ka ba? Gastos lang kasi yan Sigurado ako. Dati pa naman natin gusto yun, di ba? Ikaw ang bahala. Ani Marga. Yes! Halos pasigaw na sabi ni Nathan. Masaya siya at kumbinsihin niya si Marga na magpakasal muli. Tinawag ni Nathan ang mga anak. Mga anak, halika kayo't may sasabihin kami ng nanay nyo. Ano po yun, tay? Magpapakasal ulit kami ng nanay nyo. Nakangiting sabi ni Nathan. Nanlaki pang mga mata ng mga bata. Wow! Talaga po? Nagkabalikan na po ba kayo? Usisa pa ng bunso. Oo anak, inamin na ng nanay nyo na mahal pa rin niya ako. Gusto ko sana siyang pakasalan ulit sa simbahan. Nanay kong okay lang sa inyo. Siyempre naman po tatay. Masaya nga po kami na nagkabalikan na kayo. Alam na po namin na hindi na tayo magkakahiwalay. Totoo yan anak. Mahal na mahal ko nanay nyo. Kayo rin, mahal na mahal ko kayo. Alam kong ito yung pinaplano kong kasalay lalong magpapatibay ng ating pamilya. Tumayo si Nathan at niyakap na mahigpit si Marga. Sumigaw naman ang mga bata at nakiyakap na rin sila sa kanilang ama't ina. Agad na inaya si Nathan ang mga kailangan para sa kanilang kasal. Wala naman silang masyadong dokumentong inayos dahil dati pa silang kasal. Kumuha si Nathan ng photographers at videographers na pawang kilala sa industriya nila. Ang pagdadausan ng reception ay isang 5-star hotel na malapit lang sa simbahan. Puro mamahali na mga handang pagkain. Mayroon din silang wedding planner at wedding organizers. Masasabi talagang pinaghandaan at ginastusan ang kasalang yon. Dumating na ang araw ng kasal. Sa isang malaking simbahan nila piniling idaos ang kasal. Nasa pinto ng simbahan si Marga habang si Nathan naman ay nakatayo at naghihintay sa maaltar. Emosyonal ang lahat.
Alam naman nila ang pinagdaanan ng mag-asawa. Alam nila na pinaghiwalayan dalawa ng dahil lamang sa estado nila sa buhay. Alam nila na lumaki ang mga bata ng walang ama at ngayon lamang nila nakasamang kanilang ama. Mula sa entrance sa simbahan ay nagsimula ng maglakad si Marka. Dahil wala ni siya mga magulang, ay ang tatlong anak ang maghahatid sa kanya sa altar. Ready na ba kayo mga anak? Emosyonal na tanong ni Marga sa mga bata. Ready na po kami, nanay! Sagot ng mga ito na halatang excited na. Dahan-dahang lumakad si Marga. Suot itong isang simple pero eleganteng puting wedding gown. Si isang kilalang couturier nila ito pinagawa. Ang gusto pa nga sana ni Marga ay bumili na lamang sa Divisoria, pero iginiit ni Nathan na magpatahi ito ng magandang trahe. Si Nathan naman at ang mga bata ay nakasuot ng itim na tuxedo. Poging-pogi mga bata na ang lalaki ng ngiti. Kamukhang kamukha nilang ama. Masayang masaya sila sa araw na yon. Pero bago pa man sila makadating sa may altar, ay may dumating ang mga magulang ni Marga. Itigil ang kalokohang ito! Sigaw ng matandang babae. Mama, gulat na bulong ni Nathan. Napatigil sa kalagitnaan si Marga at hinawakan nito ang kamay ng mga anak niya. Nay, sino po sila? Tanong ni Nico sa mahinang boses. Natatakot ang mga bata sa kaganapang yon. Silang mama at papa ng tatay niyo. Sagot ni Marga na kumakabog ng dibdib. Ito na nga bang kinatatakutan niya? Sila po yung may kasalanan kaya hindi namin kasama si tatay. Tanong ni Noah. Huminga ng malalim si Marga bago sumagot. Oo anak. Bakit po ba ayaw nila sa atin? Si Nico naman na nag-usisa. Mahirap lang kasi tayo. Sagot nito. Bakit po ganun? Buti na lang po hindi nila kapareho si tatay. Sabi naman ni Nate. Natigil ang kanilang pag-uusap nang dumating si Nathan at hawakan niyang kamay ni Marga. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Bulong ni Nathan kay Marga at saka siya pumaling sa kanyang mga magulang. Ma, please don't do this. Pakiusap ni Nathan. Iho, kapakanan mo lamang inaalala namin ng papa mo. Huwag kang magpakasal sa babaeng yan. Ma, pero matagal na kaming kasala. Alam ko, pero huwag ka na makipagbalikan sa babaeng yan. Hindi siya makakabuti para sa'yo. May mga anak na kami, Mama. Bakit hindi mo pa rin sila matanggap? Kahit para man lamang sa mga apo nyo. Makabuluhang sabi ni Nathan. I don't want to have anything to do with that woman and her children. Matigas sa sabi na matanda. Itutuloy namin to umayon man kayo hindi. Napatawad ko na kayo ng unang beses na pinaghiwalay nyo kami. Pero hindi ko nahayaang paghiwalay nyo pa kami muli. Pagkasabi niyon ay sumenya si Nathan sa mga organizers at pinalabas silang mga magulang ni Nathan. Naging emosyonal si Nathan na magsalita siya. Mga kaibigan, pasensya na ho kayo sa inyong nasaksihan. Pero, my life is an open book. Alam niyo lahat ang kwento ng aming pag-ibigan. Hinihiling ko kayong suporta at nais kong ituloy ang kasal na ito. Tumayo at nagpalakpakan ng mga tao, tanda ng kanilang pagsang-ayon at pagsuporta. Itinuloy na mag-iina ang paglalakad papuntang altar at naituloy din ang kanilang kasal. Nang matapos ang kasal at salo-salo sa katabing 5-star hotel, ay umuwi na ang mag-anak. Pinatulog na nila mga bata at saka sila nagkape sa may hardin. Grabe, gabi na nagkakape ka pa. Nakangiting sabi ni Marga. Alam mo namang hindi ako inaantok sa kape. Nakangiting sabi ni Nathan. Hinawakan ni Nathan ang kamay ng asawa at saka hinagkan yun. I'm sorry sa nangyari kanina. Naiiling na sabi niya. Hindi mo naman kasalanan yun. Pero salamat dahil pinagtanggol mo kami ng mga anak mo. Ani Marga. Siyempre naman, mahal na mahal ko ay ng mga bata eh. At humigop muli ng kape si Nathan. Iniusog niya ang upuan nito papalapit sa kanya. Pero anong plano mo? Hanggang kailan tayo guguluhin ng mga magulang mo? Puno ng hinanakit ang bawat salitang binibitawan ni Marga. Mahilig ka sa tempura at sushi, di ba? Nakangising tanong ni Nathan. Anong ibig mo sabihin? Napakunatan noon ni Marga. Iisip ko lang din kasi na parang hindi na yata tayo matatanggap ni Mama. Paano kung bigla na lamang tayo maglaho? Aalis tayo ng Pilipinas? Gulat na tanong ni Marga. Bakit hindi? Kung sa ganung paraan lamang tayo matatahimik.
Pero nandito yung buhay mo. Ang negosyo mo, mga kaibigan mo, mga hari-arian mo. Naguguluhang sabi ni Marga. Masaya siya sa sakripisyong kayang gawin ng asawa. Pero ayaw niyang maging makasarili. Nanghihinayang siya sa lahat ng maaaring maiwan nito. Kayo ng mga bata ang buhay ko. Mabubuhay ako nang wala ang lahat ng meron ako ngayon. Pero hindi ako mabubuhay nang wala ka at ang mga bata. Madamdaming sabi ni Nathan at hindi na napigilan ni Mark ang maluha. Ganun mo kami, kamahal? Oo naman. I love you and our kids with all my life. Kayo lang sapat na para maging masaya at kumpleto ang puso at buhay ko. Salamat. Tumayo si Marga at niyakap na mahigpit ang asawa. Palihim na inayos silang lahat. Pinaromote ni Nathan ng kanyang mga managers para sila na muna ang magpapatakbo ng mga negosyo niya. Dalang mga importanteng dokumento at ang pag-aari ay agad na umalis ng Pilipinas ang pamilya patungong Japan. Ang totoo, bago pa man sila umalis ng bansa, ay naisaayos sa lahat ni Nathan ang mga kakailanganin nila. Kumuha siya ng tao na based in Japan na nag-ayos ng eskwelahang papasukan ng triplets, pati na rin ng tutor na aalalay sa kanila dahil bago sa kanila ang kurikulum at lengguwahe sa bansang yon. Bumili din sila ng bahay sa Japan at doon sila tumuloy paglapag nila ng bansa. Tay, nasa Japan na po tayo? Tanong ni Nico. Oo anak. Sagot ni Nathan habang inaayos sila ni Marga ang mga bagahe nila. Punta po tayo ng Disneyland, Tay! Ani Noah. Tay, sa Universal Studios na lang po tayo magpunta. Mas maganda po doon. Hirit naman ni Nate. Huwag kayong mag-alala mga anak. Dito na tayo titira. Dito na kayo mag-aaral kaya madami tayong oras para mamasyal. Pupuntahan natin ang Disneyland at Universal Studios. Lahat ang gusto niyong puntahan, pupuntahan natin. Ani Nathan at tuwang-tuwa na nagsitalo na ng mga bata. Ikaw mahal ko, masaya ka ba? Emosyonal na tanong ni Nathan. Oo naman, meron na akong peace of mind. Sambit ni Marga. Totoo namang nakahinga na siya ng maluwag, ngayong malayo na sila sa mga magulang ni Nathan at ginawa ng paraan nito na hindi malaman ng mag-asawang matanda kung saan bansa sila lumipat. Mabilis sa lumipas sa mga buwan at nakadalawang taon na rin sila sa Japan. Naging maayos naman ang lahat. Natuto na rin ang magsalita ng Japanese sa mga bata at nakamonitor lamang si Nathan sa mga negosyo niya na pawang maayos naman ang takbo. Buong buhay ni Nathan ay panay ang trabaho niya, kaya't para na rin siya nakapahinga sa pagtira nila sa Japan. Isang araw ng Sabado, masayang nagbabanding ang pamilya. Naglalaro ang mga bata sa hardin at nakabantay lang sa mga ito sila Mark at Nathan. Nag-aalmusal sila at nakaupo sa may hardin. Okay ka naman ba sa buhay natin dito? Makabuluhang tanong ni Nathan. Oo naman, ikaw ba? Balik tanong ni Marga. Kahit saan naman ay masaya ako basta't kasama kita. Hindi ka ba nagsisisi na iniwan mong buhay mo sa Pilipinas? Hindi. Lahat ay kaya kong iwan para sa inyo. Ito yung buhay na gusto ko. Simple, masaya at kasama kayo. Lumipas sa 5 taon at nakatanggap si Nathan ng balita na may sakit daw ang kanyang ina. Umuwi sila at nagkapatawaran na rin. Sa wakas ay natanggap ng matandang mag-asawa si Marga at ang mga anak nila. Dinalaw nila sa ospital ang matandang babae pero nanatili sa hallway si Marga. Hindi muna ito pumasok ng private ward. Mama, kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Nathan. Lumapit siya sa kama at yumuko para maranghag ka ng ina. Niyakap din niya ito at hinawakan ng kamay. Anak, akala ko hindi na tayo magkikita pa. Emosyonal na sabi ni Donya. Nagluluha ng mga mata nito. Mahal ko kayo, Mama. Hindi ko rin kayo matitiis. Ani Nathan. Nasaan si Marga? Kasama mo ba siya? Mahinang tanong ni Donya Mara. Hirap itong huminga kaya mahina ang boses ito. Nasa labas siya, Mama. Tugon niya. Papasukin mo siya at gusto ko siya makausap. Pakiusap ni Donya Mara. Wag na, Mama, baka makasama pa sa'yo. Pagtanggi ni Nathan, nag-aalala siya na makasama pa yon sa kalagayan ng kanyang ina. Hindi ko siya aawayin, anak. Gusto ko lamang humingi ng tawad sa kanya sa lahat ng aking nagawa. Sige, Mama, tatawagin ko siya. Bumitaw si Nathan sa pagkakahawak sa kamay ng ina at lumabas sa hallway. Nilapitan niya si Marga na bigla naman tumayo nang makitang asawa.
Oh, bakit ka lumabas? Ano nangyari? Okay lang bang mama mo? Nag-aalalang tanong ni Marga. Okay naman si mama. Masaya nga siya na nakita niya ako pero nais ka sana niya makausap. Ani Nathan. Nako, hindi na yata makakabuti sa mama mo kung makikita niya ako. Alam mo namang allergic sa akin yun eh. Biro pa nito. Nais ka makausap ni mama. Gusto raw humingi ng tawad sa mga nasabit na gawa niya sa'yo. Yun ay kung okay na sa'yo. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Marahang sabi ni Nathan, sabay hawak sa kamay ng asawa at pinisil pa yon. Aaminin ko sa iyong natatakot ako pero may tiwala ako sa iyo. Alam kong hindi mo ako pababayaan na naman ang mangyari pagpasok ko sa kwartong yan. Isa pa, magulang mo sila at gusto ko silang bigyan ng pagkakataon na magbago. Madamdaming sabi ni Marga. Salamat. Maiksing sabi ni Nathan at niyakap niya si Marga. Masayang-masaya siya dahil matapos sa mahabang panahon ay magkakais din ang dalawang taong mahalaga sa buhay niya. Dahan-dahang pumasok ang dalawa ng kwarto at magkahawak kamay sila. Nagbago agad ang ekspresyon ng mukha ng matanda nang makita nito si Marga. Lumapit si Marga sa kama ng matanda at nasa likuran niya si Nathan. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa iyo at sa mga anak mo. Napakasama kong tao. Pinagsisisihan ko lahat. Emosyonal na sabi ni Doña Mara at nagsimula na itong umiyak. Ramdam naman ni Marga ang senseridad dito. Napatawad ko na ho kayo. Nanay ho kayo ng asawa ko kaya hindi ko rin ho kayo matitiis. Magpagaling po kayo para makasama niyo pa na mas matagal si Nathan at ang mga anak namin. Hindi ko alam kung paano mo nakakaya magpatawad ng taong sumira sa buhay mo at ng pamilya niyo. Mahal ko si Nathan at alam kong mahal niya kayo. Magpalakas ho kayo, Doña Mara. Mama na lamang ang itawag mo sa akin at sana'y maluwag sa puso mo na maging parte ng aking pamilya. Salamat ho, Mama. Nakangiting sabi ni Marga. Naluha sa tuwa si Nathan. Kay tagal na niyang inaasam ang ganitong pangyayari at walang paglagyan ng tuwang kanyang puso ngayon. Nakaharap niyang asawa at magulang at nagkakapatawaran na nga ang mga ito. Nanatili pa sa ospital ng ilang oras sa mag-asawa, pagkatapos ay nagpaalam na rin silang uuwi dahil pagod din sila mula sa biyahe. Nangako si Nathan na babalik na lamang sila kinabukasan kasama ang mga bata na nasa hotel na mga oras na yon. Pinabantayan na lamang nila sa isang kamag-anak at isang yaya mga ito. Hindi muna nila sinama mga ito dahil hindi naman akalain ni Nathan na magiging maganda ang resulta ng kanilang pagdalaw. Kinabukasan nga ay bumalik sila sa ospital ng mga 10:00 ng umaga. Sa pagkakataong ito ay kasama na nila ang triplets. Kabado si Donya dahil alam niyang hindi magandang alaalang naiwan niya sa mga bata. Natrauma ang mga ito sa ginawa niya ng araw ng renewal of vows sila, Nathan at Marga. Nang pumasok ang triplets sa kwarto, ay agad na naging emosyonal ang matanda. Pati si Don Francis ay nagulat na malalaki na pala mga bata. 10 taon lang kasi mga ito nang umalis ng Pilipinas. Ang lalaki niyo na at kamukha niyong inyong ama. Good afternoon po. Bati ng triplets sabay mano kay Don Francis. Lumapit din ang mga ito kay Doña Mara at nagmano. Kumusta po kayo, Lola? Bihira na sa mga kabataan ngayon na marunong magmano at gumamit ng po at opo. Latang magandang pagpapalakit niyo sa mga apo namin. Si Marga po nagpalaki sa kanila. 10 taon na sila nagmakilala ako. Ani Nathan na halatang proud kay Marga. Mga apo, patawarin niyo ako sa mga nagawa ko sa nanay niyo. Sana'y mabigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon para magpakalola sa inyo. Wala po yan, Lola. Mahal po namin kayo. Magpagaling po kayo. Masaya po kami na nakakilala na namin kayo. Naging maayos na ang lahat pero dahil nasanay na rin sila sa Japan at nagustuhan nila ang buhay doon, ay napagpasyahan nilang ituloy ang pamumuhay sa Japan. Nakita ni Marga na talagang mahal sila ni Nathan, kaya naging kontento na rin siya sa kanilang buhay. Masalimuot ang pinagdaanan ni Marga, pero ginawa niyang para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Sinakripisyo niya ang sariling kaligayahan. Sa bandang huli, nanaig pa rin ang kanilang pagmamahalan. Nabuo pa rin ang kanilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig.
To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!